Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Arestado ang isang lalaki matapos magpanggap umanong pulis sa Taguig. Ang lalaki nabuking matapos reklamo ng isang babaeng tinakot niya matapos siyang singilin ng utang. Balitang hatid ni Bam Alegre, exclusive. Arestado ang lalaking ito sa barangay Comembo, Taguig kagabi na nagpanggap daw na pulis. Inireklamo siya ng isang babae matapos umano siya manutok ng baril. Base sa investigasyon, ayaw magbayad ng suspect sa utang niyang 20,000 pesos sa babae. Sinindak daw niya ang biktima at nagpakilala raw na pulis. Nagsumbong ang biktima sa pinakamalapit na police outpost. Nang kumprontahin ng lalaki ng mga totoong pulis, doon na nagkaalaman. Nung pinuntahan naman ng mga kapulisan natin, naka-jacket pa siya ng pulis. Uniform na jacket ng pulis with police markings and may radyo pa, So pagkatapos nga nung makita na naka-pulis na jacket siya, tinanong siya ng tropa. At hiningihan siya ng ID, nagpakilala, tinanong siya kung pulis ka ba talaga. Nagpakilala siya, sabi niya pulis daw siya. So nung hiningihan naman na siya ng documents like the ID, PNP ID, wala siyang maipakita. So sa katagalan, umamin din siya, sir, hindi po ako pulis. Nang inspeksyon din siya malapit kung saan siya nakatira. Nakuha na ng lalaki ng handgun na walang sapat na papeles na magpapatunay na ito'y lisensyado, pati isang sachet ng hinihinalang shabu. Depensa ng suspect, ang tanging pagkakamali lang niya magsuot ng jacket na may police markings. Hindi raw siya nagpapakilalang pulis. Itinanggi niya rin kanya ang nakuhang kontrabando. Kaya sabi ko sa kanila, drug test tayo ngayon. Kung positive ako, sige. Pangit naman na pagdating sa police station. Lapag yung baril at saka yung droga. Hindi naman tama yun. Nakatakdang isa ilalim sa inquest proceeding ang suspect na nahaharap sa patong-patong na reklamo. Nakasuna lang po natin siya ng usurpation of authority. And kasi nga, wearing uniform, nagpapakilala siyang police, may badge pa nga, and then isa illegal possession of firearms, Article 10591 with Article 9165 for illegal possession of dangerous drugs. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nag-inspeksyon sa Port of Manila ang Customs, Department of Agriculture at DOH sa mga container van na may lamang BIS-declared agricultural products. May ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar! Yes, Rafi, aabot nga sa mahigit 34 na milyong pisong halaga ng sinasabing misdeclared agricultural products ang nasabat ng Bureau of Customs sa Port of Manila nitong Hunyo. At kanina nga ay binuksan at ininspeksyon ang 6 na container van na kinilalagyan ng mga nasabing kontrabando. Sa pangunguna yan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., Customs Assistant Commissioner Attorney Vincent Marunilla at Health Secretary Ted Herbosa. Ang mga ito ay pawang mga shipment umano mula pa sa China at idineklara bilang mantou, egg noodles at kimchi. Pero cover lang daw pala ito pagkat karamihan pala sa mga laman ay red onions, white onions at frozen mackerel. Batay sa estimate ng Department of Agriculture, 10.2 million ang halaga ng red onions, 3.8 million pesos naman sa white onions at lampas sa 20 million pesos sa frozen mackerel. Ang pagkakasabat umano sa mga kontrabando ay patunay na buo umano ang determinasyon ng mga ahensya ng gobyerno na supilin ang smuggling at ipagtanggol ang kabuhayan ng mga lokal na magsasaka. Pananagutin umano ang mga nasa likod nito. Rafi? Maraming salamat, Oscar Oida. Nasundan po muli ngayong Hulyo ang rollback sa LPG. Magkano nga ba? Piso po kada kilo ang bawas presyo sa LPG ng Petron at Solane. Ibig sabihin po niyan, 11 pesos ang tapya sa kada tangke na karaniwang tumitimbang ng 11 kilo. Sa Metro Manila, pumapalo ngayon sa mahigit
800 pesos hanggang halos 1,100 pesos ang presyo ng kada tangke. Yan na ang ikalimang sunod-sunod na buwan ng rollback sa presyo ng LPG. Wala pong bagyo pero ilang lugar sa Central at Southern Luzon ang binaha dahil sa walang tigil na ulan. Balitang hatid ni EJ Gomez. Mabagal ang daloy ng trapiko sa Almeda Highway sa Naga, Camarines Sur. Baha kasi sa kalsada dahil sa malakas na pag-ulan. Tuloy-tuloy raw ang pag-ulan doon ng 2 oras kaya mabilis na binaha ang lungsod. Sa Iriga, Camarines Sur, abot baywang ang baha matapos sa pag-ulan na tumagal ng halos 1 oras. Humupa na ang ulan pero mataas pa rin ang baha sa lugar. Abot tuhod ang tubig sa Iriga City Sentro. Ganyan din ang eksena sa Lipa, Batangas. Pahirap pang makatawid ang mga maliliit na sasakyan. Kaya ang iba, nag-U-turn na lang at naghanap ng ibang madaraanan. Ang ibang motorsiklo naman, pumarada muna sa gilid ng kalsada at nagpatila. Matinding traffic din ang naging epekto ng pagbaha sa Calamba, Laguna. Hindi kasi madaanan ng ilang lane sa pangunahing kalsada dahil sa tubig. Hindi naman madaanan ng isang spillway sa San Antonio, Quezon dahil din sa baha. Humarang pa roon ng mga sanga ng punong kahoy. Natanggal din kalaunan ng mga nakaharang at nadaraanan na rin ang lugar, ayon sa San Antonio Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Malakas din ang buhos ng ulan sa Malolos, Bulacan. Naging pahirapan tuloy ang pagbiyahe sa mga motorista lalo't halos zero visibility na sa kalsada. Mabagal din ang daloy ng trapiko roon. Ayon sa Pag-asa, pinaghalong epekto ng trough ng low pressure area at hanging habagat ang nagpaulan sa Southern Luzon. Localized thunderstorm naman ang nagpaulan sa Bulacan. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sabi po ng Pag-asa, tumaas ang tsansa maging bagyo ng binabantayang low pressure area malapit sa Central Luzon. Namataan niyan, 545 kilometers silangan ng Kasiguran, Aurora. Kung sakaling maging bagyo, tatawagin niyang Bagyong Bising. Sa ngayon, nagpapaulan na ang trough o extension ng nasabing LPA sa Bicol Region, Isabela, Quirino, Aurora at Quezon Province. Habang malaking bahagi ng bansa, kasama na po ang Metro Manila, ang uulanin pa rin dahil naman sa hanging habagat. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang ulan sa mga susunod na oras sa halos buong bansa. May mga heavy to intense rains na maaaring magpabaha o magdulot ng landslide. Mga kapuso, 2 o kahit 3 bagyong posibleng mamuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong Hulyo. Ayon sa Pag-asa, may tsansa itong maglandfall sa Visayas, Central Luzon o kaya dumaan malapit sa Batanes. May tsansa rin namang lumihis ang potensyal na bagyo pero inaasang magpapalakas ito sa habagat. Pinaghahanda pa rin sa banta ng baha dulot ng high tide ang ilang taga-Kamanava. Ayon sa Malabon LGU, asahan po ang 1.50 meters na pagtaas ng tubig bandang 2:27 mamayang hapon. Huli ka ang pagbangga ng isang SUV sa motorsiklong yan sa Barangay Cuartero sa Haro, Iloilo City. Sa lakas ng impact, tumilapon ang biktima. Hindi naman huminto ang SUV dahil sa insidente na nakit ang katawan ng rider na pauwi noong galing sa trabaho. Patuloy pang tinutukoy ang may-ari ng SUV. Posible siyang maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in damage to property dahil sa nasirang motorsiklo. Sasampahan po ng reklamo ni Senadora Risa Ontiveros sa NBI ang mga nasa likod ng video ni Michael Maurilio alias Rene na nagsabing tinakot at binayaran umano siya ng senadora para akusahan si Pastor Apollo Kibuloy at mga Duterte. Pinabulaanan niya ng senadora sabay labas na mga screenshot ng email at text ni alias Rene. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Sinungaling na nga, nang haharas pa. Mariin ang pagtanggi ni Senadora Risa Ontiveros sa mga pahayag ni Michael Maurilio alias Rene. June 25 nang i-post online ng isang pagtanggol valiente kung saan sinasabi ni Maurilio na tinakot at binayaran lang umano siya ng senadora para akusahan si Pastor Apollo Kibuloy at idawit ang mga Duterte. Kabilang sa mga isinawalat niya noon sa Senado ay ang pang-aabuso umano ni Kibuloy sa ilang babaeng miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Michael exposed people who trusted the Senate with their stories. And these are people who were already afraid.
Now they are in danger. Again, yan ang talagang kinagagalit ko. Hindi lang ito paninira. Giit ng senadora, si Maurilio raw ang paulit-ulit lumapit sa opisina niya mula December 2023 at nag-volunteer na tumestigo laban kay Kibuloy. Naglabas pa siya ng mga screenshot ng email at text bilang resibo. Siya mismo ang gumawa at nagbigay sa aking opisina. Andoon na ang pangalan ng mga Duterte. Walang pumilit. Siya ang nagkusang loob. No one paid him. No one coerced him. Ilang araw bago lumabas ang video, nag-message pa raw si Maurilio sa opisina ni Hontiveros noong June 22 at 23. Michael was the one frantically messaging my staff. Sabi niya, quote, "Help me, kinidnap ako at tinatakot ako ng kingdom. Dito ako kinulong sa Glory Mountain." Nireport daw nila ito sa PNP Davao. Pero habang inaaksyon na ng pulisya, biglang lumabas naman ang video ni Maurilio na binabawi ang mga nauna niyang pahayag sa Senado. Ayon kay Hontiveros, hindi niya alam kung sino ang nasa likod ng video. Pero ang turing niya rito, witness tampering, fake news, psychological warfare. This isn't just an attack on my office. This is an attack on truth-telling. Hindi rin aniya nito napahina, kundi lalo pang napalakas ang findings ng Senate Committee on Women and Children laban kay Kibuloy. Hindi lamang si Michael ang testigo, maalala po natin 14 sila ni hindi siya ang star witness. At yung iba sa 13 pang witness na yon ay nag-reach out na sa opisina ko para sabihing handa nilang patunayan. Sabihin muli na sila'y nagtestigo ng malaya at hindi sila binayaran. Ayon kay Hontiveros, sa Miyerkules ay magsasampa sila ng reklamo sa National Bureau of Investigation o NBI laban sa mga nasa likod ng video, kabilang na si Maurilio. Pinag-aaralan din niya ang pagsasampa ng kasong kriminal. Hinihingan pa namin ng komento ang kampo ni Kibuloy at Duterte. Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay sa pananaksak ng sariling kapatid ang isang lalaki sa Mangaldan, Pangasinan. Chris, ano daw ang dahilan nitong sospek na kapatid pa niya? Connie, hindi raw kasi nagustuhan ng sospek ang paggising sa kanya ng kanyang kapatid na ginawa lang daw ng biktima dahil isinugod sa ospital ang anak ng sospek. Kwento ng kanilang kaanak, nakainom ng alak ang sospek nang umuwi sa kanilang bahay sa Barangay Bari at uminom pa ulit sa bahay bago matulog. Hinala nila, nasa impluensya rin ng iligal na droga ang sospek kaya nagawa ang krimen. Natutulog na raw noon ang biktima ng pagsasaksakin siya ng kapatid. Tumanggi magbigay ng pahayag ang sospek pero humiin na raw siya ng paumanhin sa kanyang pamilya. Desidido ang kanilang pamilya na sampahan siya ng reklamo. Sugatan naman sa pamamarilang isang lalaki sa Batak, Ilocos Norte. Base sa investigasyon, nakatambay noon sa isang car wash establishment ang biktima nang may humintong riding in tandem. 2 beses siyang binaril nang nakaangkas. Tumakas ang mga salarin. Isinugod sa ospital ang biktima na nasa maayos na ngayong lagay. Tinutugis na ang mga sospek at inaalam ang motibo sa krimen. Tuesday latest na mga mare at pare. Panalo ang ilang Kapuso stars at programs sa 53rd Box Office Entertainment Awards. Si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera, Film Actress of the Year para sa pelikulang Balota. Phenomenal Box Office King si Asia's multimedia star Alden Richards. Natanggap din ang kanyang pelikulang Hello, Love Again ang Best Ensemble Acting for Movies. Movie Supporting Actor of the Year naman si Kapuso Primetime Action Hero Ruru Madrid para sa pelikulang Green Bones. Hinirang na Daytime TV Drama Actor of the Year si Richard Yap. At Daytime TV Drama Actress of the Year si Jillian Ward. Para yan sa kanilang hit GMA Afternoon Prime series na Abot Kamay na Pangarap na natanggap din ang Most Popular Daytime Drama TV Program of the Year. Most Popular Child Performer si Rafael Landicho para sa Kapuso series na My Guardian Alien. Hinirang naman as Most Popular TV Program for News and Public Affairs ang 24 Oras at Most Popular TV Program sa Talent Search Reality or Game Show category ang Family Feud. Iginawad naman ang Posthumous Awards sa
as entertainment icon sa mga icon na sina Nora Honor, Gloria Romero, Pilita Corrales, Haji Alejandro at Ricky Davao. Guys, nakuha sa baksan, guys. Tumambad ang sawang yan sa makina ng isang sasakyan sa isang smoke emission testing center sa Tagum, Davao del Norte. Batay sa investigasyon, dinala roon ng may-ari ang sasakyan para ipatest. Nang buksan ng staff ang hood nito, naandun na ang sawa. Ayon sa may-ari, matagal nang hindi ginagamit ang sasakyan at nakaparada lang malapit sa isang sapa. Hindi raw nila binuksan ang hood para suriin ang makina bago pumunta sa center. Nailigtas ang sawa at na-turn over na sa City Environment and Natural Resources Office ng Tagum. Sabi ng Department of Energy, posible pang masundan ang pagbaba sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa panayam ng Super Radio DZBB kay Director Rino Abad ng Oil Industry Management Bureau ng DOE, sinabi niyang malaki ang tsansa na ibalik ang presyo ng oil products noong nakaraang 3 linggo. Mula po nitong June 10, mahigit 6 hanggang halos 8 piso kada litro ang naging dagdag presyo. Ngayong araw, epektibo na ang oil price rollback matapos ang sunod-sunod na lingguhang price hike. Piso at 80 sentimo ang bawas presyo sa kada litro ng diesel. Piso at 40 sentimo naman sa gasolina, habang mahigit 2 piso para sa kerosene. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Nauwi sa trahedya ang inuman ng 3 lalaki sa Malaybalay, Bukidnon. Sara, ano nangyari? Rafi, patay ang isa habang sugatan ang isa pa matapos silang pagtatagain ng kainuman sa Barangay San Jose. Sa imbestigasyon ng pulisya, nagtalo ang sospek at mga biktima sa kanilang inuman na humantong sa pananaga. Tumakas ang sospek na sumuko kalaunan sa isang barangay tanod. Ayon sa pulisya, aminado sa krimen ang sospek na gumamit daw ng itak. Inaalam pa ang kanyang motibo. Wala siyang pahayag. Habang sinusubukan pang kunan ng pahayag ang sugatang biktima na nagpapagaling sa ospital. Patay ang isang mag-asawa matapos matrap sa nasusunog nilang bahay sa Bacolod City. Batay sa investigasyon, nakatawag pa ng bombero ang babae at nakahingi ng tulong sa mga kapitbahay. Pero hindi siya nakalabas kasama ang kanyang bedridden na asawa. Ayon sa mga bombero, naka-grills at sementado ang bahay kaya nahirapan silang pasukin ito. Kwento ng anak ng mga biktima, walang kasama ang mga magulang nang mangyari ang sunog. Tinatayang nasa 3 milyong piso ang pinsala ng sunog. Hinihinalang sirang air conditioning unit ang posibleng sanhi ng apoy. May naprobahang dagdag na 50 pesos sa arawang sahod ng minimum wage earners dito po sa Metro Manila. Hirit ng ilang manggagawa, hindi sapat ang aumento. Narito ang aking report. Simula July 18, epektibo na ang 50 pesos na aumento sa sahod para sa minimum wage earners sa Metro Manila. Ang dagdag sahod mangyayari 1 taon matapos ang huling aumento sa Metro Manila na 35 pesos. Ang service crew na si Louie natawa na lang sa aumento, lalo pat umasa siya sa 100 pisong aumento na panukala sa Senado. Dagdag pagkain lang yun, sir. Pero pang gastos sa araw-araw, parang hindi kakayanin pa rin yun, sir. Kung aprobahan nila yung 100, baka pwede pa yun, sir. Wala pang sariling pamilya si Louie, pero siya ang nagtataguyod para sa kanyang may sakit na ama at inang nag-aalaga rito. Salamat na rin daw siya sa dagdag ng 50. Ikaw ba umaasa ka sa mga kongresista na ibalik pa rin, ituloy nila yung legislated na at least 100 o 200? Hindi na ako umaasa dun, sir. Yung 50 pa nga lang, sir, hirap na silang aprobahan eh. 100 pa kaya, sir. 695 pesos na ang minimum para sa mga nasa non-agriculture sector sa Metro Manila mula 645 pesos. Para naman sa agriculture sector, service and retail establishments na 15 pababa ang bilang ng empleyado at manufacturing establishments na walang 10 ang bilang ng empleyado, magiging 658 pesos ang sahod mula sa kasalukuyang 608 pesos. Ang Employers Confederation of the Philippines mas tanggap daw ang 50 pesos na aumento kumpara sa panukalang 100 pesos na aumento mula sa Kongreso at 200 pesos mula sa Senado. Kahit marami sa mga miyembro namin ng medyo hindi masaya, we will try to convince them and live with it. Kesa ro sa legislated wage hike na masyadong emotional,
at hindi nagdaan sa proseso. Kabilang sa batayan, ayon sa National Wages and Productivity Commission, ang 5.4% na paglago ng kita sa mga produkto at serbisyo sa bansa o GDP nitong first quarter. Ang pagbagal nila ng pagmahal ng mga bilihin sa Metro Manila na nasa 1.7% noong Mayo at unemployment rate na nasa 5.1% naman noong Abril. Kailangang balansin ng mga yan dahil sa pangambang mauwi ang taas sahod sa pagmahal ng bilihin at pagbawas sa bilang ng trabaho. Siyempre, tataas. Depende sa kumpanya. Meron naman yung component nila ng labor, malaking percentage sa operation. Pagka yun yung tinaasan mo, mapipilita magtaas ang presyo iba. Yung iba naman, mapipilita magbawas ang tao kung hindi nila kaya. Pebrero noong nakarang taon, lumusot sa Senado ang panukalang 100 peso legislated wage hike. Ang bersyon ng Kamara, naipasa noong June 4. Pero patapos na ang 19th Congress nang maipadala ito sa Senado. Bago matapos ang sesyon, hinikayat ng Senado ang Kamara na i-adapt na lang ang kanilang bersyon. Pero ang Kamara nanawagang i-convene ang Bicameral Conference Committee para pag-isahin ang magkaibang bersyon. Sa huli, natapos ang 19th Congress nang hindi na i-reconcile ng Kongreso ang panukala na dapat sanay unang legislated wage hike sa loob ng halos 4 na dekada. Ngayong 20th Congress, sinimulan ng ihain ang mga panukalang aumento sa sahod, gaya ng panukalang 1,200 pesos na living wage para sa pribadong sektor. Nais naman ng ilang kongresista na buwagin ang provincial wage system at magtakda ng iisang minimum wage sa buong bansa. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. At kaugnay nga po ng 50 pesos na pagtaas sa minimum wage sa Metro Manila, kausapin na po natin si National Wages and Productivity Commission Executive Director Maria Criselda C. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po sa inyo at sa inyong mga taga-subaybay. Opo, Ma'am Criselda, para po sa ilang labor groups, kulang at barya lamang daw itong 50 pesos na aumento sa sahod para po sa minimum wage earner sa Metro Manila. Ano po ang masasabi niyo dyan? Ginagalang po natin yung pong mga pananaw ng ating mga kasamahan sa hanay ng mga manggagawa at gayon din po ang pananaw ng ating mga kasamahan sa hanay ng mga employers. Ang pagdedesisyon ho ng ating Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa NCR ay naaayon po doon sa kanilang mandato na kanila hong balansehin yung rights ng ating mga manggagawa na maprotektahan ang kanilang hello? Yes, go ahead, ma'am. Ang kanilang sweldo from undue low pay at ang mga management naman ay magkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng reasonable profit sa kanila pong pag-i-implement ng kanila pong negosyo. At kasama rin din po dito yung pong concern ng ating government na every time that we have to issue a wage order, we have to make sure that it is consistent with the trust of the government to improve the economic condition of our country. Opo, at may mga negosyo bang posible hong hindi mapabilang o exempted na sa inaprobahang aumento sa sahod? Nakalagay po sa ating batas na yung mga retail and service establishments regularly employing po not more than 10 workers ay pwede pong mag-apply for exemption sa atin pong Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa NCR. Okay. Pero sila po ay merong they have 75 days or hanggang September 15 para po mag-apply for exemption. I see. At ma'am, ano ho ang magiging pananagutan ng mga employer o kumpanya kung hindi ho nila mabigay itong 50 pesos wage increase? Nakalagay po sa ating batas na sila ay magkakaroon ng penalty na hindi po bababa sa 100,000. At ang meron din ho silang civil and criminal liability under the law. All right. Pagka ganito pong, syempre may aumento sa NCR, humihirit din yung mga taga-probinsya. Meron ho ba tayong nakaambang naman na maaaring wage hike din sa kanila? Yes po, tinataya po natin na between July and August of this year, yung regions na nasa Calabarzon, Region 3 or yung Central Luzon at Region 7 ay susunod na rin po na
mag-conduct ng kanilang public consultation at public hearing. I see. Okay. At mungkahi po ng ilang mga kongresista na buwagin ang provincial or regional wage system at magtakda po ng iisang minimum wage sa buong bansa. Posible ho ba ito? At kung sakasakali, kailan naman ho kaya pwede maging effective ito? Ito po ay nasa sa kamay ng ating mataas at mababang kapuluhan. Ang mandato po ng NWPC at RTWPB ay tinatawag po natin na delegated authority from the Congress. So, at ito po ay aming pinapatupad ng naaayon po sa kanilang ipinasang batas noong 1989. Mm-hmm. So, kami po ay active na nagbibigay ng technical assistance at technical input sa kanila sa pagbabalangkas ng batas kung sakasakaling magkakaroon po sila ng ganitong desisyon. Marami pong salamat sa inyong update na ibinigay sa amin dito sa Balitang Hali, ma'am. Thank you. Salamat din po. Yan po naman si National Wages and Productivity Commission Executive Director Maria Criselda C. Mga mare at pare, nagsorry si Sparkle star Paul Salas sa kanyang fan na tampok sa isang viral video ng kanyang performance. Matapos magpa-picture kay Paul, natumba ang babaeng fan. Hindi kasi sinasadyang kinuha ni Paul ang kanyang upuan para gawing impromptu prop sa kanyang performance sa Brooks Point, Palawan. Umani ng iba't ibang reaksyon ang viral video na yan. Chika ni Paul sa akin, palagi siyang kumakanta at nakikihalubilo sa audience tuwing may event. Lesson learned din daw ito para sa kanya. Nakachikahan din namin ni Paul ang fan na si Katrina Jane Lopez na moving forward na after the incident. Sorry. Hindi ko napansin talaga. Kaya mga kapuso at nakutigil na yung pangbabash din sa amin dalawa. Naramdaman ko po yung sincerity din na hindi po sinasadya yung pangyayari. No, yun po. And then, yun syempre po, syempre may konting kilig din. Bawi daw siya eh. Mula sa Level 3 o Voluntary Repatriation, ibinaba ng Department of Foreign Affairs sa Level 2 o Restriction Phase ang sitwasyon sa Israel. Ayon sa DFA, bumubuti na ang sitwasyon ng seguridad sa Israel kasunod ng ceasefire nito sa Iran na idineklara noong June 24. Mahigpit pa rin daw na babantayan ng DFA ang tensyon sa Middle East. Ngayong Alert Level 2 sa Israel, sinabi ng ating embahada roon na pwede nang bumalik ang mga OFW na may valid overseas employment certificate at re-entry visa. Bawal pa rin po ang deployment ng mga bagong OFW at pagbisita ng mga turista o pilgrims sa Israel. Wala pang anunsyo ang DFA kung ibababa na rin sa Alert Level 2 ang sitwasyon sa Iran mula sa kasalukuyang Alert Level 3. Balik po tayo sa mga balita sa bansa. Nauwi sa pamamaril ang pagresponde ng 2 pulis sa insidente ng holdapan sa Barangay Commonwealth sa Quezon City. Patay po ang isa sa mga otoridad, pati ang bumaril sa kanyang suspect. Balitang hatid ni Nico Wahe. Pulis ang lalaking ito na nakita sa CCTV sa Katipunan Street, Barangay Commonwealth, Quezon City. Maya-maya, may lalaki sa likod na lumapit sa kanya. Sa puntong iyon, binaril na lalaki ang pulis. Dumating ang kabady ng pulis at gumanti sa lalaking bumaril. Although meron na po siyang mga tama, naka-retaliate pa po or nakapag-fire back pa po itong ating pulis dito sa ating suspect. Tinulungan din naman po siya nung kanyang kabady na at matapos po yun ay naitakbo pa po ng ospital. Ang napatay na pulis kinilalang si Patrolman Harwin Kurt Nibagay. Ang balang tumama sa braso niya, tumagos sa dibdib. Di pa tukoy ang pagkakakilanlan ng suspect. Ayon sa NCRPO, nasa lugar ang dalawa para rumisponde sa holdapan. Sabi ng isang saksi, sunod-sunod ang umalingaw-ngaw na putukan noon. Ito yung police, pasugod na. Yung may customer kami, gumagawa kami ng burger nun eh. May customer kami. Yun, yung mga customer napayuko bigla, narinig kami ng una, akala na yung motor. Pangalawa, sunod-sunod na yung putok ng baril. Sugatan ng food cart owner na hinold up ng lalaki, pati isang bystander na nabaril din. Dito nakaposte yung mga pulis nang may marinig na putukan at nang re-responde sana, tumakbo sila sa bahaging ito kung saan isang lalaki ang nakasalubong nila na nagtuturo kung saan umano tumakbo ang nagpaputok. Pero ang nagturo, siya palang hold-upper at ang siya ring nagpaputok.
Kaya pagtalikod ng pulis, ito rin ang bumaril sa kanya. Hindi po kasi nila identified kung sino pa yung suspect. So doon po sila napalapit. Nung tumalikod na po itong ating mga pulis, saka po bumunot naman po itong ating suspect at pinaputukan po itong ating isang patrolman. Inaayos na raw ng PNP ang pagpaparangal kay Patrolman Bagay. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mas maraming Pinoy ang pabor na muling sumali ang Pilipinas sa International Criminal Court o ICC, ayon sa Okta Research Group. Batay sa kanilang tugon ng masa survey, 57% ng mga Pinoy nationwide ang pabor sa muling pagsali ng bansa sa ICC. 37% ang hindi sang-ayon at 6% ang undecided. Sa lahat ng rehiyon sa Luzon, majority o lampas 50% ang nasabing pabor sila na bumalik sa ICC. Majority yes din sa Western at Eastern Visayas, pati na sa Negros Island region. Sa Central Visayas naman, mas marami ang hindi pabor na bumalik sa ICC ang bansa. Sa lahat din ng rehiyon sa Mindanao, mas marami o majority rin ang nagsabing hindi sila pabor. Ayon sa Okta Research, non-commission ang survey na may 1,200 respondents. May margin of error ito na plus or minus 3%. Ginawa ang survey noong April 20 hanggang 24, mahigit isang buwan matapos maaresto at makulong si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kasong Crimes Against Humanity na isinampa sa ICC. March 2019 nang kumalas ang Pilipinas sa Rome Statute na nagtatag sa ICC. Wala pang komento kaugnay ng survey ang Malacanang. Sinabunutan at kinaladkad ng babaeng yan ng isa pang babae sa isang bar sa Barangay Santo Niño, Iloilo City. Ang isa, namato pa ng silya. Umaawat ang ilang customer at mga bouncer ng bar pero hindi natigil ang gulo at umabot pa sa labas. May natumba pang motorsiklo at napaupo ang isang babae. Tuluyan lang natigil ang gulo nang umawat ang mga barangay tanod. Ayon sa pulisya, 4 na babae mula sa 2 grupo ang napaaway. Nagsimula raw ito sa parinigan at masasamang tingin sa isa't isa hanggang sa nauwi ito sa sagutan at sabunutan. Nagtamo ng mga sugat ang 2 sangkot sa away. Nakatakdang magharap sa barangay ang 4 na sangkot sa gulo. Sinisikap pa ng GMA Regional TV na kunin ang kanilang pahayag. Sa pagsisimula po ng termino para sa 20th Congress, iginiit ng ilang senador na dapat ituloy ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Nagsimula na ang termino ng 12 senador na nanalo sa election 2025. Kaya si Senator Risa Hontiveros may panawagan kay Senate President at Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero. Sana ipanumpa na ni Presiding Officer yung 12 pang bagong mga senador. Sa 12 newly elected senators, 5 ang re-elected, sina Pia Cayetano, Bato de la Rosa, Bongo, Lito Lapid at Amy Marcos. 4 naman ang returning o mga dating senador na nagbabalik Senado, sina Bam Aquino, Ping Lacson, Kiko Pangilinan at Tito Soto. Habang 3 ang mga bagong salta sa Senado, sina Rodante Marcoleta, Erwin Tulfo at Camille Villar. Sabi ni Hontiveros, in session pa rin ang impeachment court at hindi pwedeng basta lang i-dismiss ang kinakaharap na articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte nang hindi dumaraan sa paglilitis. Di tulad ng sinasabi ng iba, the impeachment trial is alive and ongoing. Due process requires it. Hindi naman pwedeng meron lang motion to dismiss, pagbobotohan na namin, dismiss, in effect, acquit. Gayon din, hindi naman pwedeng, hindi pa kami nagkukondukta ng trial, boboto na kami, convict. So, hindi yan patas. Whether sa prosecution, whether sa impeached official, higit sa lahat, sa ating publiko. Sabi rin ni Senador Joel Villanueva, tututulan niya kung may magmosyon na i-dismiss agad ng korte ang articles of impeachment. I don't know if it is still vague to some individuals, yung provision ng Constitution, yung initiation, exclusive sa House, trial, exclusive sa Senate. For me, parang napaka-clear yun. We need to have a trial. Gusto rin makita muna ng bagong senador na si Erwin Tulfo ang mga ebidensya, kaya kailangang umabot sa trial. Pero sabi niya, I'll be the first one to say, kung after few days, wala naman laman, why don't we just dismiss this? Pero kung may laman naman, then let's fight.
It will take 6 months, Senator Erwin Tulfo, then let's go for it. Sabi rin ni Senador Tito Soto, dapat bigyan ng pagkakataon ng prosekusyon at ang bise na ipresenta ang kani-kanilang argumento. Sabay banggit sa hinaharap ng Senate leadership. I expect that the impeachment court will be called by July 29 nung kung sino man yung Senate President. Hindi pa pwedeng i-dribble yun, hindi pa pwedeng ibabaliwalain yun. Hindi pwede because it's what the Constitution says. We have to follow the Constitution. At kahit pa hindi sumunod ang Kamara sa ikalawang utos ng impeachment court na dapat ideklara ng 20th Congress na desidido pa silang ituloy ang impeachment, mananawagan kami na magkaroon ng schedule para pag-usapan kaagad yun. At mag-convene yung impeachment court. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Weather update tayo. Ngayong tumaas ang tsansang maging bagyo ng binabantayang low pressure area. Kausapin natin si Chris Perez, Assistant Weather Services Chief ng Pag-asa. Magandang umaga at welcome po ulit sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Opo, saang direksyon po patungo itong binabantayang LPA sa loob ng Philippine Area of Responsibility? Sa ngayong, Rafi, medyo mabagal ang pagkilos nito. Kumbaga wala tayong definite nakikitang pagkilos during the last 6 hours. Pero nananatili pa rin ito sa karagatan dito nga sa silangang bahagi ng Central Luzon. At inaasahan natin na posible pa itong bahagyang kumilos papalapit ng landmass ng ating bansa bago nga tuluyang maging isang ganap na bagyo, possibly beyond the 24-hour period, and then saka kumilos ng palayo ng ating bansa sa mga susunod na araw. Bakit po tumaas ang tsansa nitong LPA na maging isang bagyo? Rapi, kasi ang nakikita natin itong bagyo ay nasa bahagi ng dagat na kung saan mainit ang tinatawag nating sea surface temperature. Around 30 degrees Celsius ay very favorable para sa isang low pressure area na tuluyan ng maging isang ganap na bagyo. Dagdag pa dyan yung tinatawag nating wind shear o yung pagbabago ng lakas ng hangin sa iba't ibang level ng ating atmosfera kung saan nandito yung low pressure. Mahina itong hangin nito kaya patuloy nga yung cloud development ng binabantayan nating low pressure. So ilan lamang yan sa mga factors na nakikita natin na kung kaya't mas tumataas ang chance nitong maging bagyo nga beyond the 24-hour period. Kaya continuous monitoring tayo dito sa Pag-asa. May mga epekto na po ba itong LPA sa kalupaan ng bansa? Sa ngayon po, yung trough or extension nitong low pressure, inaasahan nga natin na makaka-apekto sa Kabikulan, sa lalawigan ng Isabela, Quirino, Aurora at ng Quezon. Itong mga nabanggit nating lugar, magiging maulap, may mga pag-ulan at mga pagkidlat at pagkulog in the next 24 hours. At kahit inaasahan pong lumayo itong bagyo, kung maging bagyo ito, hihilahin ba nito yung habagat? Tama, Rapi. No? Actually, sa ngayon pa lamang ay may umiri na tayong habagat na siyang nagdudulot ng pag-ulan, hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi maging sa buong Visayas, dito nga sa Calabar Zone, sa Mimaropa, ganun din sa Zamboanga Peninsula, Caraga, Northern Mindanao at sa natitirang bahagi ng Central Luzon. Kaya pinapayo natin yung mga kababayan natin dito sa mga nabanggit na lugar na patuloy din mag-monitor sa mga thunderstorm at rainfall advisory na ipapalabas ng ating mga Pag-asa Regional Services Division. Maging alerto rin sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Lalong-lalo na kung yung mga lugar nila ay ilang araw na pong nakakaranas ng mga pag-ulan. Kaya patuloy pong tumutok sa Balitang Hali at sa GMA News. Maraming salamat po, Chris Perez ng Pag-asa. Maraming salamat po. Magandang araw. Kinilala at pinasalamatan ang mga miyembro ng Philippine Air Force dahil sa kanilang hindi matatawarang serbisyo sa bansa. May ulat on the spot si Ivan Mayrina. Ivan? Connie, panauhing pandangal sa ika-78 na founding anniversary ng Philippine Air Force, si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Villamor Air Base sa Pasay City. Sa kanyang talumpati, kinilala ng Pangulo ang mahalagang papel ng Air Force, hindi lamang sa pagbabantay sa seguridad ng ating himpapawid, kundi maging sa di matatawarang tulong nito sa pagresponde sa mga kalamidad at agarang paghahatid ng tulong sa mga nangangailangan. Sa usapin naman ng pagbabantay ng teritoryo, kinilala rin ng Pangulo ang mga nagawa ng Air Force sa pagmamanman sa ating airspace at gayon din sa ating karagatang sakop ng ating teritoryo. Ang patuloy niyang umaasang sambayanan sa Air Force, patuloy naman ang commitment ng administrasyon ng patuloy na suporta sa Philippine Air Force sa pagtiyak na mabibigay ang kanilang mga pangangailangan sa kagamitan at gayon din sa pagsasanay para patuloy nilang magampanan ang kanilang tungkulin. Connie? Maraming salamat, Ivan Mayrina. Mga mare at pare, nagkita sa Beyond 75 Kapuso event nitong linggo ang mag-ex na sina Jack Roberto at Barbie Forteza.
Nasa dinner table noon si Barbie at kaharap niya si Jack na all smiles naman. Si Jack daw ang lumapit para batiin si Barbie. Hanga naman ng netizen sa magandang pakikitungo ng dalawang kapuso star sa isa't isa. 7 years ang relasyon ni Barbie at Jack. January nang i-anunsyong hiwalay na sila. Muling nagkasa ng bantay sa gabal operations ang MMDA at pulisya sa bahagi ng Padre Faura Street sa Maynila. Kabilang sa mga inalis ang isang bisikletang nakakadena malapit sa isang puno at poste. Wala roon ang may-ari ng bisikleta kaya kinumpiska ang bisikleta. Isang rider din ang nasita at natikitan dahil hindi nakasuot ng helmet. Nag-iikot ang mga otoridad sa Padre Faura Street para tiyaking walang nakahambalang na sasakyan sa kalsada. Pinangunahan po ni Pangulong Bongbong Marcos ang special bell ringing ceremony sa Philippine Stock Exchange kaninang umaga. Hudyat po yan ng unang araw ng pagpapatupad ng Republic Act No. 12214 o Capital Markets Efficiency Promotion Act. Sa ilalim po ng batas na pinirmahan ng Pangulo noong May 30, binawasan ang mga buwis sa pag-i-invest at pinasimple ang tax system ng iba't ibang financial products gaya ng stock transaction tax na dating 0.6%, ngayon 0.1% na lang. Ayon sa PSE, malaking tulong ang batas para mas maging competitive ang stock market ng Pilipinas kumpara sa mga karatig bansa sa Southeast Asia. Ito ang GMA Regional TV News. Nalunod ang isang lalaking senior citizen sa isang ilog sa Toledo, Cebu. Kwento ng anak niya sa pulisya, natangay ng tubig ang tsinelas ng kanyang ama habang tumatawid sila ng ilog. Sinusubukang kunin ng ama niya ang tsinelas hanggang napunta siya sa malalim na bahagi ng ilog. Hindi raw nagawa ng anak na sagipin ang ama dahil pareho silang nakainom at hindi rin daw siya marunong lumangoy. Kaya humingi siya ng saklolo. Naiahon ang biktima ng mga bombero at Coast Guard pero idineklarang dead on arrival sa ospital. Nahulog sa bangin ng isang mixer truck sa Dipakulaw, Aurora. Dead on the spot ang 38 anyos na driver ng truck habang sugatan naman ang kanyang pahinante. Base sa investigasyon, nawala ng preno ang truck kaya nawalan din ng kontrol ang driver sa sasakyan. Iba't ibang mga lokal na produkto at serbisyo ang ibinida sa 2025 Wedding Fair ng Department of Trade and Industry. Kabilang po dyan ang mga barong na may hand-drawn details na hinabi pa mula sa Kalibo, Aklan. Handcrafted fashion accessories mula naman po sa Los Baños, Laguna. At iba't ibang klase ng mga bridal at groom's shoes mula Marikina at Liliw, Laguna. May events group din na ibinida ang mga destinasyon sa Laguna na swak maging wedding venue. Suportado o suporta raw ng DTI sa maliliit na negosyo ang wedding fair. Sa bawat pamilya, meron talagang paboritong anak o apo di ba? Sa isang pamilya sa Marikina, aso ang paborito ni Lola. Mala Donya raw ang trato sa kanilang aspi na pinangalan ng Donya Buding. Ayan kwento po ni News Cooper Kai Aquino, ganyan talaga magbonding ang kanyang aso at nanay niyang si Emmy. Minsan daw, paiba-iba pa ang tono at lyrics ng kanta. Biro ng ilang netizens, si Donya Buding ang tagapagmana ni Nanay Emmy. Ang iba naman na touch sa lambingan ni Donya Buding at Nanay Emmy. Ang video na yan ay may halos 300,000 views na online. Trending! Ang cute, no? Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.